Magandang oras mga kart lover, mga kababayan. Nako, mayroon pa palang natitirang baraha si Kibuloy. Siya ay natanggal na sa party list niyang WPP, Workers Peasant Party of the Philippines, kasi hindi pala yun talaga ay kanyang grupo at hindi siya nominado, wala siyang kuna sa party list na yun, kaya sumulat siya sa COMELEC at tinanggap naman ang kanyang candidacy as independent candidate sa pagkasenador. Narito ang ulat, 24 oras, pasok. Tatakbo bilang independent candidate si Pastor Apollo Kibuloy at hindi na sa ilalim ng Partidong Workers and Peasants Party o WPP. Ito ay matapos questionin ng isang grupo sa partido ang inihain niyang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA dahil hindi umano pirmado ng otorisadong opisyal. Nako, napakapalpak talaga ng attorney ni Kibuloy itong si Tolentino. Kasi bakit naman pinirmahan niya pa yung kuna na siya yung presidente ng WPP, hindi naman pala. Kaya pwedeng may perjury kung talagang kinasuhan siya ng party list na yon, yung WPP, ay pwedeng meron siyang doon, merong kaso. Kasi ginamit wala naman palang nomination at hindi siya accepted ng party list na Workers Peasant Party of the Philippines. Kaya maganda na rin na nag-independent siya. Katulad ni Noli de Castro noon, Vice President, nanalo dahil sa popularity. Kung popularity lang, popular to Kahit sa US, popular yan. Sa FBI, popular din yan. Sa Pilipinas, buong Pilipinas, popular talaga. Kaya pwedeng manalo si Kibuloy dito. Kaya ito nga yung sabi ng karamihan, bakit ganyan? Bakit inapprove ng COMELEC ang kanyang candidacy? Wala yatang pinipili, di ba? Ay nako, COMELEC. Baguhin nyo yung inyong inyong batas sa inyong pagpili ng mga kandidato. Kasi tanggap lang kayo Anyway, wala tayong magawa kasi COMELEC batas Kaya good luck na lang kay Kibuloy. Tapusin na natin tong video. Sa isang liham hiniling ni Kibuloy sa COMELEC na kanselahin ang kanyang CONA para raw maiwasan ang anyay intra-party dispute. Nakadetene ngayon si Kibuloy sa PNP Custodial Center habang dinidinig ang kasong qualified human trafficking at child and sex abuse laban sa kanya. Ito ang pinagtataka natin, ang dami-dami niya kasing kaso ay dapat pending. Kung ako diyan, pending muna ang kanyang application sa pagtakbo as senador. At muna yan, titingnan muna, i-review muna, di ba? At makinig sa advice ng mga attorney kung anong gagawin diyan. Kasi maraming kaso international at national. Hindi ordinaryong kaso. Kaya pwedeng ma-disqualified, pero wala kasing ganyang batas sa COMELEC. Basta tanggapin ka ng COMELEC, okay na. Napaka naman na batas yan ng COMELEC. Parang merong hindi tama. Okay, so ngayong araw na ito yata ay merong hearing, dadalhin na si Kibuloy sa Senado. At ito na yung pinakahihintay natin, yung makaharap niya ang kanyang nemesis na si Risa Hontiveros at si Wing Gatchalian. Tingnan natin ngayon kung sino ang pupula ang muka, ang mag-blush. Ito na naman, medyo lalakas naman ng mga views natin dito kapag Senado na at nariyan na si Kibuloy ang main actor dito sa ating palabas. Alright, so kung ano man ang tama ay sana yun lang ang maging. Ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Ingat kayong lahat. God bless the Philippines.